Makes your hand stick to your tummy. Tummy. Very good, tummy. And you pull them away. Sing, Agoy. Makes your hand stick to your ears. Uh-oh. And you the horn on the bus goes Beep, beep, beep. all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. Daddies on the bus say I love you all through the town. Fill in our rhyme and we'll take out a surprise. What's in the box? What could it be? Do you want to take something out with me? Take it out. So yun po mga ka-business na minamahal, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Alright. Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga ka-business, mga kapapit, mga ka-Mars. You know, mga ka-business, maitatanong ko lang kay Mengay mga ka-business dahil ito'y patungkol doon sa kay Dindin mga ka-business. Dahil nga doon sa kanyang sakit na nagkaroon siya ng tama sa kanyang baga mga ka-business. So isa sa dahilan na hindi siya nakapasok ngayon sa school. So ngayon maitatanong ko kay Mingay kasi siya ang pinapapunta sa school at kasi urgent talaga yun at tumawag kasi yung teacher advisor nila tumawag dito sa amin at si Mingay nga pumunta doon sa school. Hindi kasi yun na-i-vlog sa loob dahil siyempre bilang na rin pagrespeto mga business na minainam na rin ni Mingay na huwag na lang mag-vlog doon. Pero pumunta sila mga business. Kasi dapat po mga ka-business, yung nakarang araw pa sana yun kami ako pinapapunta. Yun nga po. Mami, pagkilakasan ang boses mo, ma. May lakad po kami ni Kuya Buk, kaya hindi ako nakapunta. Kaya sinabi ko, next day na lang. Buti na lang po, napuntahan ko rin kasi magiging busy na lang po sila sa next week bali hindi na makasikaso para kay Dinky. Tapos? Hindi, pumunta nga kami doon, di ba? Hindi nga kita kasama, di ba? Dahil nga may vlog kami, may vlog kasama po kasi ako doon sa kay Kuya, sa vlog mga business. Kaya siya lang ang pumunta. So ano yung napag-usapan nyo doon sa advisor? dapat kasama si Dendin sa school. Di ba nilalagnat na siya? Kaya sinabihan ko yung teacher niya na kung po pwede po ako na lang po ang pumunta kasi nga may lagnat po si Wendy. Nag-thumbs up naman yung teacher niya. Tapos sabi ko nga, alas 10. Tapos nagbago na naman din. Ginawa ko na lang 11. 11 po, magkikita daw po kami sa Paco. Ngayon din nakita kami. Nag-chat ako sa kanya na napunta na ako. So, pupunta ko doon. Kasi, dahil nga sa 3 weeks na siya hindi ko mapasok. Tinanong ako ng advisor niya. Kasi yung sinabihan niya nga ako na kung hihinto na ba si Denden. Kasi nga, matagal-tagal na. Linggo na nga siya, hindi pa mapasok at hindi daw nila alam kung anong nangyari. Ang dahilan. 1 month lang, di ba, drop ka na. Sabi, tinanong niya ako kasi nag-chat naman daw si Denden sa classmate niya, hindi sa teacher niya. So, hindi naman daw alam ng teacher niya kung anong problema niya. Sabi, tinanong din ako ng teacher niya kung bakit daw absent si Wendy. Sabi ko, yung kasagsagan naman din yun, may bagyo, di ba? Bagyo. Wala talagang pasok yun. Tapos hindi naman siya nagpapaliwanag sa teacher na kung anong nangyari sa kanya. Siguro nahihiya siya. Nahiya siya magsabi mga ka-business nga. Yung nga, nung nalaman na siya may tama siya sa baga, nahiya siya magsabi. So, ilang subject na teacher yun na dapat kong kausapin sa school.
ang ginawa ng advisor niya, kami muna nag-usap sa faculty. Tinanong niya nga ako kung anong dahilan ng pagliban niya sa klase. Kung ano ba ang naging problema ng anak mo. Sabi ko, ma'am, ngayon lang din naman namin nalaman eh. Kasi kung hindi nga siya pina-check up, hindi namin malalaman kung anong sakit niya. Buti na lang sinabi ni ate, di ba si Mrs. KB nga nagsabi na, pag ganyan na pabalik-balik ang lagnat at tuwing hapon lang nagsisimula ang lagnat, sa baga yan. Di ba? Sabi ni ate. Yung una ay pa ni Denden, di ba? Na pumayag ng magpa-check up. Tapos hanggang sa napapayag natin kasi wala namang hinto at bumaba na rin yung timbang niya. Tapos bumaksak na rin yung katawan niya. Yun nga, sabi ko sa teacher yun, nahihirapan siyang huminga. Ayun na, pina-check up ko na. Sabi ko gano'n, ito po ang resulta. Ipinakita mo sa teacher yan? Nakita ko yung resulta na mas pati na po mga ka-business. Mayroon siyang ano. May ano nga daw to eh, may, basta yun, ang sabi nga, nasa bandang itaas, sa bandang kanan ba yun? Right side. Right side at upper right side, mayroon siyang spot, mga ka-business. Nagkaroon siya ng spot. So, ano daw yan, balot daw yung baga niya sa phlegma, sa parteng itaas. No? Kaya pala siya nahirapan huminga dahil yung baga niya balot sa phlegma. Kaya ang nangyari ay yun, nahirapan siya. Tuwing gabi niya naramdaman yan eh, parang hirap daw siyang huminga, tapos parang may tusok-tusok sa likod. Yun na nga yun. So, yun na-check up na, okay na, nalaman na. So, yun na. Ang hindi alam ng teacher ngayon na kung bakit. Ngayon, yun na nga, kaya si Mingay ay pumunta sa school. So, nagkausap na kayo ng Teacher. advisor. So, ano pang kailangan doon? Ganito yun. Kasi syempre, hindi lang naman isa yung kakausapin mo doon dahil sa dami ng subject. Di pa po pwedeng ano yun, i-abiso na lang mismo ng advisor Okay. sa lahat ng kanyang ano? Ganito nga nangyari. Kinausap muna ako ng advisor tapos mayroon pa kami pinuntahan sa faculty room. May isa pang teacher na kumausap sa akin. Hindi ko lang alam kung anong subject na kumausap sa akin. Sabi niya, kasi mami, sabi niya, hindi namin alam kung anong naging problema ng anak mo. Sabi niya gano'n. So, ang sagot naman niya sa akin na, sandali lang po. Kasi inilapit pa sa principal yung paper ni Denden. Dinala dun sa principal dahil nakiusap dahil yung module, wala na silang kumbaga, copy ba? Ang gagawin na lang, kung pwede, isisenda lang sa messenger. Hindi nakukuha ng ganito ba? Ng mga paper. Messenger? Oo. Mapakadami nun, no? Di ba mahirapan din no? Isisend lang daw ng isisend. Chat daw uli yung advisor niya. Depende. Tapos Sa dami nun, ilang subject yun? ganun talaga. Agtad ang messenger niya sa ano. Iba kasi yung hawak-hawak lang yung sana nung Siguro, ngayong first grading lang siguro o kaya first quarter. habang walang Oo. kopya. Tapos nakarating na po ako sa principal niya, kanausap ako ng principal. Sabi niya, ngayon nyo lang ba ito nalaman? Sabi ko, po. Pero kasi po, may history na po kasi kami sa kapatid niyang kuya niya, may ganito na. Sabi niya gano'n. Sabi ng principal, lalo na ngayon, pang fourth floor daw yung room niya. Kaya daw, hinihingal din siya. Kasi nga mataas. Tapos nilalakad pa din. Malayo nga din. Ihahatid mo nga, pero pag sundo, hindi mo naman din nasusundo. Kasi maglalakad pa rin siya pagdating ng Bignay eh. Bignay to Ceranova. Ceranova to dito sa atin. Oh. Kaya nahihirapan din siyang yung katawan niya ba, bumabaksak din. Tapos ang sabi ng teacher, para hindi po maraming ng principal, para daw hindi maraming contact si Denden, sa isang teacher na lang babaksak. Kumbaga lahat ng subject niya
ida-direct na lang sa advisor. Mm. Para hindi na siya naguguluhan. Oo. Kasi kung ito magsisend si teacher sa AP o teacher sa science, teacher sa ganito. Yan ang nga yung sinabi ko kanina eh. Mm. Mas lalong mahirapan si Dindin doon. Kaya ang ginawa, ang sabi ng principal, mabait yung principal nila, shoutout po sa inyo. Ang ginawa niya, isang teacher na lang ang magpapasa, sa isang teacher lang siya magpo-focus. Mm. Yun ang sabi. Mm. Kasi siyempre, sabi ko, tinanong ako kung hinihinto. Ang sagot ko, hindi po, kasi nakahinto lang po siya noong nakaraang taon. Dapat po college na siya ngayon. Mm. Sabi niya, buti po mami, sabi ng advisor, kasi nga, kumbaga, magiging busy na dahil nga, di ba, first grading kumbaga sa sa elementary, sa high school, senior sila, anong tawag doon? Ano na? Sa elementary at high school, ang tawag ay first grading. Sa mga senior high, anong tawag doon? First semester, gano'n? No. First semester, second semester. Ganon. Sabi niya, mami, kaya hindi ko na po kasi kayo masyadong maasikaso next week. Kaya urgent ko po kayong pinatawag. Sabi niya gano'n. Sabi ko, tinanong niya kung ilan sila magkakapatid. No, ang principal. Sabi ko, 7 po. Pang-ilan si Wendy? Sabi ko, 5 po. Sabi niya, ano ba ang kinabubuhay niyo? Gano'n, sabi na principal sa akin. Sa totoo lang po, sir, aminin ko po, ang kinabubuhay po namin, pangkabuhayan po namin ay sa vlog lang po. Sabi niya, okay din, di. Ginawa nila yung natin, YouTube channel. Mm. Sabi, magsusubscribe sila. Mm. Tapos, Ay, shout out mo ma'am. Sa salamat po ma'am ha. Ma'am Sa Christine, thank you po. pag-subscribe. Thank you po ma'am. Kasi ito na lang po talaga yung aming pangunahing hanap buhay dahil ewan ko lang po kung nabanggit ni Mrs. no, yung aking kalagayan. tinanong din, sabi ko, totoo lang po, sir. Yung asawa ko po may colon cancer. Sabi niya, ay, ganun ba? Sabi niya, opo. Sabi niya, buti malakas naman siya. Sabi ko, opo, malakas naman po siya. Kaya lang po, siyempre, pag colon cancer na po, may medyo hindi na katulad ng dati. Yan ang sabi ko. Pero sabi niya, panalangin lang daw, sabi niya sa kasi ang principal ay lalaki. Sir pala. Ang advisor ay babae. Kaya sabi niya si Ma'am Christine. Ma'am Christine, thank you po kasi sabi niya, din daw niya yung YouTube channel natin sa ibang teacher para daw madagdagan daw yung subscriber natin. Sabi ko, maraming salamat po kasi nandyan po kayo at sa pamamagitan ng pagsusubscribe, pag-panood ng po namin, dagdag po yun sa namin, ang pangkabuhayan namin. Thank you po ma'am. Maraming salamat po talaga. At yun, bibilang namin yan, malaking biyaya na yung pag-subscribe nyo po. Lalo pat hindi nyo ini-skip yung ads habang nanonood. Ang iba naman, ang ginagawa ko ma'am, bawa busy, ang iba, piniplay lang nila hanggang sa matapos. Kahit hindi nila napanood, naka-play lang. Malaking bagay po yun kasi pati ads nun hindi siya na-skip. Kasi yun ang pinaka malaking bagay kapag hindi na-skip yung ads. Kasi doon po pumapasok yung revenue. Opo, yun po yun. Kaya ang iba, pagka busy, piniplay lang po nila yon hanggang sa matapos. Kapag halimbawa, hindi nila mapanood dahil busy pa. Papanoorin na lang nila uli yan pag hindi na sila busy. Yan ang ginagawa ng marami pong mga subscribers namin. Opo, batay sa mga nababasa din namin sa comment. Pasensya ka na Kuya Buknoy, hindi ko para ngayon ito mapapanood pero naka-play naman siya kasi busy ako. Pero mamaya panonoorin ko na lang ulit. So pag ipinanood yun kasi ulit, siyempre panibagong revenue po yun, lalo pat kung hindi nga i-skip yung ads pag tuwing may ads. Yan po yun kasi napakalaking bagay. So yun po yun ma'am. Salamat po sa inyo po mga pag-subscribe. Thank you talaga ng marami. Tapos sabi niya, gano'n na lang daw ang gagawin natin. Kasi ang akala ko kasi yung module kukunin pa. Tapos iuwi, babalik, gano'n. Kasi kay Bakbak gano'n eh. Diba, kumukuha siya ng module, tapos sa bahay, dito niya.
Tapos siya na naman yung magbabalik. Hindi, gano'n na nga. Binanggit na nga ni ma'am na para wag nang maging hassle pa dahil nga sa kalagayan ni Dindin ay Malayo din kasi. tsaka malayo. Ang ginawa niya through sa cellphone ay si-send sa messenger. So malaking bagay na rin yun. Tapos isang teacher lang kamo magpo-focus si Dindin. So malaking bagay yun. Hindi na si Dindin mahirapan. Kaysa yung maghagila pa siya sa isang teacher, ma'am, saan na ba yung ganito, di ba? Mahirap po yun. Kaya yun ang punto ko kanina. Sabi ko, di kaya mahihirapan si Dindin kung sa dami ng magsisend sa kanya, iba-ibang teacher, hirap na hirap si Dindin doon. Mabait yung advisor, pati yung principal, mabait siya. Pero siguro sa ngayon lang yan, kung meron na silang, di ba, binanggit mo nga kanina, ay kung wala silang mga zeros pa doon, siguro, maaaring ganun nga mangyari. Magsisend lang muna. Siguro pag meron na, mag-chat naman siguro yung teacher sa atin, no? Mayroon na ditong module, pwede mo na kuhanin. Pwede natin kuhanin yun. Tapos, ano bang, yung naging, yung pag-uusap namin, sana naging maayos, kaya natuwa din ako kasi ang pagkaintindi ko, drop na siya. Yun nga po mga ka-business, isa sa pinaproblema namin ni Mingay, sabi ko paano kaya yan kung halimbawa tulad na ilang linggo na hindi siya nakapasok, baka i-drop na nag-alala kami. Buti naman at salamat ma'am, salamat po ng napakarami sa inyo dahil napagbigyan niyo po yung anak ko dahil nakapag-stop na po kasi noon yan. Nasa vlog po namin yun mga ka-business. Ano daw kasi, basihan naman daw kasi sila na hindi mababaw na dahilan yung pinakita kong resulta ng ng x-ray ni Denny. Kasi kung mababaw na dahilan, baka madrop na nga daw siya kasi siyempre nga, di ba? Kung absent na walang katuturan. Tapos ito kasi kalusugan. Tapos hindi siya pwedeng expose sa maraming tao. Tama kasi bilang pag-iingat nga po. Bagaman hindi pa naman siya hindi pa naman siya yung sinasabi nga malala, hindi naman mild lang. So, ganoon pa man bilang pag-iingat pa rin kasi talaga dahil iba na yung nakakaiwas. Ako. Kasi naalala mo ba yung si Dudong? Di ba? Halos nahirapan din tayo ng kay Dudong. Yun naman kay Dudong ay nakuha saan? Sa trabaho niya yun pawis siya doon. Hindi nga natin alam kung kasi may taong kahit pawis na pawis okay lang, hindi man lang mapunas-punasan din ay punas doon. Hindi naman namin na-monitor yan araw-araw doon sa trabaho niya. Tapos yun nga, yung nabanggit ko na yan sa mga naunang vlog, yung pag-basketball din nila, tapos pag uwi naliligo, isa po yun talaga sa katawan, nakasira na katawan yan So ngayon, kailan si Dindin magsisimula para mag-module? Sa Monday yan ipapasa. Sa Lunes. Tapos yun, kailangan pag sinabi kung hanggang ano yung deadline, magawa niya yun. Tama lang din na hindi mo sinama si Dindin doon dahil din naman, mahiya yung bata nahihiya yun, lalo na isa lang ang kaklase yung sinabihan niya, nahihiya siya. Mahihiya yun, siyempre. Tapos di ba naalala mo yung At saka birthday niya? pag-iingat na rin, siyempre. Yung mga pumunta, yung birthday niya, ilan yun silang pumunta, tuwang-tuwa sila kay Dende. Kasi nga Kikay. Yung mga utensils naman po dito ma'am, baka mag-alala po kayo. May sarili siya. May sarili na po yan siyang gamit. Sabi ko nga sa anak ko, hindi naman sa pinandidirihan ka namin. Dahil yung sakit mo, hindi pa naman yan malala. No? Hindi pa malala mild pa lang, kung kauumpisa lang talaga. So ganun pa man bilang pag-iingat dahil siyempre nandito yung mga kapatid mo. Kami rin siyempre, lalo pat ako. Si Tina, nakabukod, naintindihan naman ng anak ko, nakabukod naman po lahat yung mga gamit niya ma'am. Tapos always naka-face mask yan dito sa loob ng bahay. Tapos pag nagsasalita siya, hindi siya pwedeng masyadong malapit sa amin dahil pag-iingat na nga rin. Sabi ko, pinaliwanag ko na hindi sa pinandidirihan ka namin. Pero hindi naman kami natakot sa ganyan. May nabasa ko pa sa Google na magte-take siya ng gamot after 2 weeks.
wala na, hindi na yan siya, yung sabing hawa, hindi na yan siya nakakahawa. Kasi na ano na One week lang nga lang eh. 1 week lang, basta nakainom na siya. Matik yun, hindi na yan siya nakakapag-multiply pa. No? Pero yan nga, sabi nga namin ni Mingay dito, lahat ng gamit, itabi na lang, bukurin na lang kaagad ang Sila timah. naghuhugas ng ano. Yung toothpaste niya, sarili niya, hindi pwedeng gamit toothpaste niya. Siyempre, pag toothpaste, gamit siya. Tapos gamit din tayo. Hindi rin po pwede. Hindi pwede yun. Kaya ibubukod talaga. Yung gamit niya talaga, gamit niya lang. Hindi mo pwedeng pakikialaman yun. Kaya yun, safe naman, makabukod lahat. Kaya, basta in-explain ko naman po sa kanya yun, mga ka-business, sir and ma'am. Thank you po. Thank you po ma'am sa inyo pong pag-unawa sa aking anak sa bagay na yan, mga ka-business. At so okay na, no? Wala nang maging problema at Sabi alam niya. na magbibigay na ng module Magpagaling daw. through messenger muna sa ngayon dahil wala nga daw silang stock na yung naka-xerox na doon. So yun, wala na tayong dapat intindihin pa sa bagay na yan, mga ka-business. Siyempre, kaya in-update po namin kayo sa bagay na to para malaman nyo na rin po. Siyempre, may mga, sa comment kasi may mga nagtatanong eh. Kumusta ang pag-aaral din kung sa ganyang, kumusta naman siya? So ito na po yun, no? In-update natin yung patungkol kay Dindin sa kanyang pag-aaral na ilang linggo nang hindi siya nakapasok dahil sa kanyang karamdaman na yan, no? Bagaman hindi naman nakakatakot yung karamdaman yan, sabi ko kay Dindin, kung sakit mo din, mas malala pa yung akin. So ikukumpara yung sa iyo kasi yung ganyang sakit ay kumbaga sabi ko sa iyo, mani-mani na lang gamutin ngayon yan. Easy na lang gamutin ngayon kaya napakarami gamot. Basta masunod mo lang talaga kung ano yung ibinigay ng doktor na instruction doon sa, kasi alam ko sa ganyang 6 na buwan straight po yun, walang palya. Kung anong oras ka nagsimulang uminom ng gamot, before eating yan bago ka kumain, kailangan makainom ka ng gamot. Ngayon, halimbawa, tanghali, puro tanghali po yun ang inom mo doon. Kung umaga ka nagsimula, umaga po yun. Sisimulan mo. Yun na yun, umaga lagi. Nakiki sa akin. Wala ka naman dun eh. Ganon na. Sa pagkaintindi ko ano ba mga dumasabi? Ang inom nun, 3 piraso sa isang Kung ang ibig umaga lang. ang ibig kong sabihin, ganito kasi yun batay lang din sa instruction doon dito sa isang center dito sa loob. Kung halimbawa uminom ka ng itong araw pa na ito, kung umaga ka nagsimula, ganun na yon. Tuwing umaga mo na yun gagawin. Hindi yung uminom ka ngayon umaga, bukas doon ka sa hapon uminom. Hindi pwede yun. Yun ang punto ko. Pero basta ang importante sa araw na to nakainom ka, pero may oras. Kumbaga, halimbawa, umaga ka nagsimulang uminom before eating. After 30 minutes yan bago ka kumain. So, ibig sabihin, iinom ka nun, wala pang laman ang tiyan. Lalaki pa naman yung tao. Oo, tapos pagkatapos ng 30 minuto, tsaka ka palang kumain. Kung umaga ka nagsimulang uminom, laging umaga na yon. Kung halimbawa tanghali ka nag-inom ng gamot, puro tanghali yon. Susundan mo yon hanggang sa 6 na buwan, puro tanghali. Kung sa hapon ka naman nag-inom, laging hapon ka mag-iinom ng gamot. Yun ang ibig kong sabihin doon. So wala talagang palya yun, straight yun po yun mga business. Pag masunod lang yan, wala kang dapat alalahanin. Example na nga lang ng mga ka-business, yung kay Bayo, ngayon, wala na, okay na. Yung isa kong anak, okay na. Wala na naging problema. So napakadali na lang yan siyang gamutin sa ngayon. Hindi katulad ng mga panahon, no? Hindi parang pagka may sakit ng ganyan, takot na takot ang mga tao. Kasi medyo bukod sa nakaw na parang hirap gamutin. Ngayon wala, mani-mani na lang yan mga ka-business. Easy na lang gamutin ngayon yan. So yun, at least malinaw na, no? Malinaw na yung Pero kinabahan ka. oo, medyo kinakabahan talaga ako kasi sabi ko patay. Baka ma-drop na naman to si Dindin, yun ang inaalala ko. Baka i-drop nila kasi siyempre matagal-tagal lang din nakapasok. Lalaban ba naman sila siya sa Ang kuan pa naman sana sa school ay siya ang representative doon sa mga pambato sa mga kantahan. Parang si Siya ang kinukuha. Ngayon si Kia naman ay siya na rin ang ginagawa ngayong pambato sa kanilang room. Nilalaban. May audition siya. May audition siya.
Sa Monday. Lalaban kasi siya, mayroon kasing tumapat. Tatapatan siya kasi nga nung mga nakaraan, kung naalala niyo po yung kanyang pag-perform doon sa buwan ng wika, ay na-vlog po natin yun mga ka-business. Thank you sir sa yung pag-unawa Kay Sir Ford. kay Sir Ford na ma-vlog namin. So yun, na-vlog namin kasi yun at totoo, mataas ang views doon. Ayun doon na nagsimula mga ka-business na si Kia ngayon ay ilalaban sa mga diyan lang naman sa mga room, sa mga Laban lang mo nila. siya sa room. Sa mga room. Mayroon kasing lalaban sa kanya. Ngayon mag-audition sila sa Lunes. Kaya kanina mayroon na siyang sinimulan. Isasali mo yun sa vlog mo. Oo, kaya siguro sa sunod na mga vlogs ko ay mapapanood po niyo yun, yung kanyang pag-iinsayo, pagpapractice, no? Ikakarga ko yan, i-vlog ko yan. Ang totoo, mayroon akong nasimulan kanina, short videos lang. Ipapatch ko po yun hanggang sa siya ay Pinagpipilian niya po yung kanta, kailangan OPM song, Tagalog. Tagalog daw kasi. So yun, may napili na siyang piyesa. And then, yun, pasensya na, naisingit lang natin to sandali. Napag-usapan lang kasi. Sa sa audition niya, ay kung papayag si sir na i-vlog ko ulit, i-vlog ko talaga. Kaya sabi ko, kung matalo man yan, okay lang. At least, Ano lang dyan, ang mga kasama lang, walang ibang manonood, mga estudyante, wala. Wala. Hindi, judge lang. judge lang. So, Saka yung, advisor niya. doon na rin natin malalaman kung talagang qualified siyang magiging pambato sa kanilang room. Kaya mayroong audition na gagawin. Kasi mayroong ang tatapat eh. Kaya kung sakali man yung tatapat sa kanya ay mananalo yun. So, sa madali sabi, yun ang magiging pambato sa room nila. So, kung si Kia naman ang pala rin na manalo, si Kia talaga ang magiging pambato sa room nila sa pagtuwing may mga pagtuwing may mga programs yan. Alam ko na yan eh, kasi danas ko na po yan eh. Kasi yun nga, sabi ko na nga sa mga dating mga vlogs ko na ayun talaga, pagdating sa ganyang bagay ay number 1 talaga ko niya nung araw. Hindi, Ako, siguro. elementary high school pa nga lang eh. Sige, Elementary, nasipulan ko na yan eh. Pero nung elementary, di pa lang ako masyadong kasi mga kapanahon na nun, palibasa kasi una-una, hindi pa ako sa social media. Pagtungtong ko ng high school, doon medyo ako, dahil talagang hinawakan ako ng teacher ko ng values education at ayun talagang humawak sa akin. Kaya ayun. So, konting trivia lang sa akin. Mga ma'am and sir. Kaya ang mga anak mo sa'yo nagmana, si Jamela. Halos lahat naman sila. Kaya yung panganay ko, napakahusay di kumante. Pambato din yun sa school nung Shout siya out sa ay mga- college. Shout out po sa Access School. Sa Rin. Access, Computer College. Doon yung anak kong panganay, siya naging pambato doon sa kantahan. Mga band together nga daw eh. Siya ang pambato doon. Ayun, sana maging guys din nakuha nga siya doon sa school nila. Kanya lang, ito na nga, may Hindi siya na. pero maano naman yan, matatapos din naman yan. Gasino lang yung 6 na buwan pag after ng 6 months yan. Pwede na ulit yan. Tuloy ang laban yan doon sa school. Siya ang kinuha eh. Sabi niya sa akin pa, kinuha ako. Sabi ko, sabi ko, huwag kayong. Excited pa naman siya mga ka-business. Oo, excited siya eh. Kasi sabi niya, Tapos, papalaban ako nito. Sabi ko, tama yan. Wala ka naman dapat ikahiya sa ganyan. Pinapractice niya pa naman yung mga kanta ni Moira. Sayang. So, humaba tayo at mukhang nalis yung ating usapan. Maraming salamat. Salamat po. ka-business. Ito'y lang, bilang pag-info lang doon sa Sa sakit po ni Wendy. sa sakit ni Wendy na kung bakit hindi nakapasok. Ayun na, nakausap na ng advisor. So, okay na. Mga ka-business, wala na tayong dapat alalahanin pa. Salamat po sa Thank you. Ma'am and sir, ang sabi nila ay mag-subscribe sila. Thank you very much. Ayun. Pinasaan ko si Ma'am Christine na mga link ng mga dati nating videos, yung mga natin, vlogs natin. Pwede naman. Pinasaan ko na. Kami ma'am, ipagpauna ko na mga ka-business, ma'am and sir. Excuse me po. Ang aming vlog talaga ay family, family vlog. Oh. Excuse me po. Kung ano po yung
araw-araw. Yung araw-araw, tama, yung araw-araw na nangyayari sa sirkulasyon sa loob ng bahay, sa labas, kung saan man kami. Yun talaga ang vlog namin. Kaya yung iba nga, sasabi, puro malulungkot naman itong mga vlog ni Kuya Boknoy, Kagwang Boknoy Official. Kasi katulad niyong sa Sakit Identity, naka-vlog yun. Yung sa akin, naka-vlog din yun. O sa mga iba pa. O ano yung mga sirkulasyon namin dito araw-araw. Naka-vlog. Siyempre, content po yun eh. Content. Kaya nga sabi, content creator nga tayo eh. Oh. Pagka may bawat keyboard na ano dito, naka-vlog po yan. Kasi vlogger kami. Ano ba gagawin namin? Ito yung trabaho namin eh. Kaya yung iba, ano ba itong vlog na to? Bakit puro malungkot naman? Ganun talaga. Kasi vlogger nga kami. Lahat ng anggulo na makikita namin dito, nakatutok talaga ang camera dyan. Kasi yun ang trabaho namin eh. Kung pwede nga lang ang dumumi ka dyan sa CF, pwede tang kuhanan. Kung pwede lang eh, gagawin ko eh. Kasi vlogger nga kami. Ano bang, ano namin? Yun ang content nga hinahanap namin eh. Sa bawat araw-araw na ginagawa namin ito, naka-vlog po yan mga ka-business. Ma'am and sir. No? Naka-vlog po yun. Kaya huwag kayong magtataka. May mga vlog po kayong mapapanood dyan na tila baga ang bigat sa dibdib, no? May mga ganun talaga. Kita nyo dyan. May scroll nyo naman po yan. Makikita nyo naman po yan. Ano dyan. Kasi sabi nga, bukas ang libro namin sa inyo. No? Wala kaming tinatago na yun. Wala lahat dito kung anong ginagawa namin dito. Kinagkalat yung bahay namin dito natin. Makikita nyo yan mga ka-business. Open kami sa lahat. That is true. Wala tayong ano dito, walang pakimikime rito. Kung ano yung nandito, yun. Kung kumakain ka dyan, nakakamay ka dyan, yun makikita mo. kung kumain ka dyan na pasosyal ka, yun talaga makikita mo, mga O ka-business. yung nagsasabi ko kay Den na social daw yung anak ko. Hindi naman. Mayroong nag-comment kasi na, ayan kasi, sosyalin pa yung mga ganun. Si Dindin, ganun lang yan siya kumilos. Kung yan na po siya talaga natural niya. Kung sosyal na kilos, meron nagagawa niya yan. Kung sabihin namang ano bang terminong gamitin yung parang ragins ang datingan, nandyan din yan, marunong din yan. Kumbaga, Pinoy tayo. Tayo mga Pinoy, sanay, totosin nga tayo mga Pilipino, sanay tayo Kaya sa po mga... siya, hindi po namin siya dati pinapagawa ng mga gawain mabibigat katulad po ng paglalaba. Dahil payat nga po. Tapos kung alam din namin na ganun siya na may sakit siya, di ba? Naglalaba naman po yan siya. Hindi naman namin laging pinaplag. Kahit si Dudong po naglalaba din po. Yeah. So yun lang po mga ka-business. Yun. Ma'am and sir, thank you sa inyo. So hanggang dito Maraming salamat po sa pag-welcome niyo po sa akin sa school. Yun. Sir, masa po kayo. Anong pangalan nga pala? I-shout out natin. Nakalimutan ko ito eh. Nakalimutan ko pa. Yung advisor. Si Ma'am Christine. Ma'am Christine? Apo. Ma'am Christine na advisor ni Dindin, ano? Ma'am, salamat po ma'am ng napakarami. Yung principal, hindi mo pa nakuha ang pangalan. So, susunod siguro pag First time ko po kasing may shout out natin. So, shout out po Ma'am Christine, advisor ni Windy, no? At si Sir po na principal nila. Yung si Sir, yung principal ng ano bang eskwelahan ni Dindin pala, pangalan? Sa punto rin. So, Asan yung ID niya? nakalimutan ko na mga kabisnes. Ipapatch na lang po namin. Ipapat namin sa vlog. Sa vlog po yun, yung ano nila, pangalan ng school. Nagpapasalamat ako pa kasi maganda po yung pag-welcome sa akin sa school nila din, pati po sa principal at saka yung advisor nila. Maraming salamat po sa inyo po. Hindi ko po inaasahan na kasi po marami na rin po ako napunta ang school eh. Minsan di ba? Pero doon po sa school niya ay natouch ako kasi mabait po sila. Mabait sila mag-entertain. Opo, maganda yung approach nila pagdating ko sa loob ng school, sa faculty, hanggang sa principal. So, maraming salamat po. Kasi minsan kinakabahan ako, lalo na sila Dudong noon, pag pumunta ako ng ng principal office. Kaya parang sabi ko, papa mo na lang pumunta kasi mukhang mapapahiya na naman yung mukha ko doon. Kasi yung kay Dudong dati napahiya ko kasi makulit. Si Dudong mo araw. Kaya thank you po sa inyo po pagtanggap niyo po sa akin. So may singit natin
yung nagpaabot ng ano no, ng yung pabigas. Kasi noong pagpunta ni Kuya dito, mga Wala ka-business, tayo. ay wala kami, nasa ospital kami nung time na yon. Ang nadatnan niya dito si Kia lang. So, hindi tayo nakapagpasalamat ng yung tayo mismo ang nagsasalita, Personal. no? Hindi personal, yung tayo mismo ang nagsasalita dito sa video. Yes. Kasi noon sa vlog ni Kuya ay hindi naman si Kia lang ang nandito noon eh. So, Ma'am Eleanor, Yes, si Ma'am Eleanor. maraming salamat po Ma'am doon sa pabigas niyo po Sa mga sa lahat kagwang. ng mga kagwangs, ano? Thank you very much po. Malaking tulong po sa amin yun kasi Oo, sa ano yan isipin mo naman, araw-araw yun malaking na, tulong ano, talaga yung pabigas na yon na 25 kilos na bigas, no? Half sack of rice. At kung hindi rin dahil kala ate at kuya, Siyempre hindi po. namin matatama sa mga biyaya Yes po. na kakarating po sa amin ngayon. Pangunahin talaga, pasalamat tayo una-una Ang sa ka-business. Panginoong Diyos, Opo. pangalawa sa ating Ka-business family. ka-business official, no? Diyan kami una talagang nakilala sa social media. Thank you po, Kuya, Ate, sa buong First Family Ka-business, no? Thank you talaga. Ma'am Eleanor, thank you very much. Maraming salamat Mag-ingat po, po kayo, ma'am. mag-ingat po. Diyos na po ang bahala na Balik po. magbalik, no, sa lahat po ng iyong kabutihan. Kasi hindi to isang beses niya lang ginawa eh. Po, pangalawa na. Pangalawa na ito, 2 Opo. times na, no? So thank you kasi bigas napakahalaga yan. Sabi nga eh, tayong Pilipino eh, Walang bigas. hindi bali wala kang ulam, may bigas lang, Ako okay na. din po, sa akin din, kahit walang ulam, basta may kanin. Sanay na tayo eh, sa yung simple-simple ulam lang, yung basta importante may bigas, okay na. Kahit mag-ulam ka lang dyan ng sardinas na may malunggay, solve na ang buhay. Yes. Thank you po, Ma'am Eleanor. God bless po sa iyo, ma'am. You know. So hanggang dito na lang Wait mga lang. ka-business. Meron pa rin. Pagpapasalamat lang ako sa principal uli kasi sabi niya sa akin, ano yun daw si Wendy, ang tawag nito, alaga ang mabuti, palakasin, tapos na maging mabuti na ang kanyang kalusugan. Yun ang sabi ng kanyang principal at si Ma'am Christine, di ba? Yun. Thank you po. Opo. Thank you po, ma'am. Ano yun po namin siya, pagtutuunan po namin siya ng panahon at oras para po gumaling po agad siya. Kami naman, siyempre kami mga magulang, pinakahangad talaga namin gumaling agad. No? Sabi ko nga noon sa unahan na madali naman siyang gamutin eh. Basta masunod nga lang yung proseso. Opo. So wala tayong dapat ipag-alala dyan. So yan po, God bless po sa ating lahat. Please support po mga ka-business, ang ating ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at siyempre Mrs. Kibi official, at sa lahat ng mga kagwangs, mga ka-business, ang iyong abang lingkod, Kagwang Buknoy official. Vera Please and Lito. support po mga ka-business, Vera Anlito official, at sa lahat po ng mga reactors ng ka-business family, no? Please support po natin sila mga ka-business. So, thank you, and God bless sa ating lahat. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Vera. Bira banat lang mga ka-business na may Todo. todo. Bye-bye po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao
naman. Scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo